Magandang araw sa inyong lahat ha. Narito po ngayon tayo sa Paris muli. Kasama pa rin natin ang mga Pilipino natin mga kababayan. This time po, pinagdiriwang nila ang pista ng Guagua, Pampanga. Naku, talaga naman pong pag nagpapista ang mga taga Pampanga, busog at napakasasarap ng mga putahe, no? Meron siyempre nga kaldereta, merong morcon, merong embutido, siyempre merong ang tawag doon, yung kanin, yung bigas na fermented. Naku, napakasarap yung ngayon ako. May sisig. First time ako nakakain ng sisig ng siyam na buwan. Maraming salamat sa mga taga Guagua, Pampanga. Pero ngayon po, ubiwas muna ako sa ating mga kababayan dahil medyo masela ng ating pag-uusapan. Linabas na po ng Los Angeles, Beverly Hills County Coroner's Office ang kanilang finding na ang kinamatay po ni Paulo Tantoco, 44-year-old na anak heredero na isang mayamang pamilya na may-ari ng sa department store sa Pilipinas ay dahil sa cocaine overdose. Now, marami na po sa atin ang nagdududa na yan talagang kinamatay niya. Pero ang importante ay yung mga katanungan na may kinalaman kay Liza Araneta Marcos. At hindi lang po kay Liza Araneta Marcos, kundi kay Marcos Jr. at yung suspetsya na marami na siya ay isang bangag. Bakit po? Well, una-una, yung konfirmasyon ng kinamatay po ay dahil sa cocaine overdose. Pangalawa, mukhang wala naman pong kaduda-duda na magkakasama itong si Liza Araneta Marcos sa iisang kwarto kung saan di umano ay nag-overdose ang Paulo Tantoco. Ano pong basehan natin dyan? Kasi po may nakita tayong isang police report na nagsasabi na nung nai-report ang pagkamatay ni Paulo Tantoco, dumating ang mga investigador galing nga po sa Beverly Hills Police at nakakita sila na isang lalagyan na merong isang powdery white substance at syempre meron din silang makitang mga dollar bills na merong mga powder substance din na pinagdududahan na narcotics. Now, nakasaad din po doon sa police report na nakita ko na ilang mga tao ay naroon ay yung may bahay ni Paulo Tantoco at ang Liza Araneta Marcos. Now, hindi po ipagkakaila ni Liza Araneta Marcos na kasama niya si Paulo Tantoco nung siya nagpunta ng Los Angeles nung Marsong yon. Ang okasyon po ay isang film festival, Manila Film Festival na ginanap dyan sa LA. No? At wala rin pong kaduda-duda na ang First Lady, si Liza Araneta Marcos, ay tumira din dun sa Beverly Hills na hotel na yan, no? Kung saan nakita ang wala ng buhay na bangkay ni Paulo Araneta. So, ano pong ibig sabihin nito? Well, ang Liza Araneta Marcos, kumpirmado po na naroon sa isang kwarto kung saan namatay itong Paulo Tantoco dahil sa cocaine overdose. Tanong, sinong kasamang mag-cocaine ni Paulo Tantoco? Now, ang sabi ng mga pulis, may mga lalagyan na merong powdery white substance na napapakita na grupo ang gumagamit. Yan ang po ang tanong. Isa ka ba, Liza Araneta Marcos, sa mga gumamit ng cocaine? Now, bakit natin tinatanong ito? Kasi nga po, si Cathy Binag, kung maalala nyo, ay nagbigay testimonya. Nung minsan, siya ay nagpunta sa bahay ng mga Marcos Jr. dyan sa Forbes Park at inalok siya na mag-cocaine ni Liza Araneta. At nakita na rin ni ni Cathy Binag na ang Marcos Jr. ay nagko-cocaine kasama yung kanyang dating live-in partner na isang kongresista na galing sa isang napakayamang pamilya sa Davao. So ngayon, lumalabas na naman ilang araw bago pupunta ng Amerika ang Marcos Jr. para kausapin si Trump na baka merong investigasyon sa kasong kriminal na dawit si Liza Araneta Marcos. Now, ang sang-ayon din sa nakita kong police report ay ongoing nga investigasyon dahil may duda ang mga kapulisan sa Beverly Hills na baka merong krimen nangyari. Ano itong krimen ito? Well, yan po ay katumbas ng reckless imprudence. Yung tipong kapabayaan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Now, may isang testigo, sang-ayon doon sa police report na nakita ko na nagsabi na meron daw isang tao, isang babae, na nagsabi na bagamat medyo masama ang itsura ni Paulo Tantoco, hayaan lang daw si Paulo Tantoco dahil yan ay epekto lamang ng cocaine. At ang marami nagsasabi na siguro kung nabigyan ng kaukulang medical attention itong si Paulo Tantoco, naiwasan ang kanyang pagpanaw. So ito po ay criminal negligence. Nandiyan na rin po yung krimen na paggamit ng pinagbabawal na gamot na cocaine. Dahil hindi naman po
legal ang cocaine use kahit saan sa daigdig nito. Ang alam ko lang, mayroong mga lugar sa Europe na kung gusto mo ng cocaine at heroin, pupunta ka lang doon sa designated area at estado magbibigay. Sa Europe po yan. Pero sa Amerika, ang alam ko, may mga ilang estado lang at saka ilang mga syudad na legal ang marijuana. Pero ang cocaine po, nananatiling pinagbabawal. So bukod pa dun sa criminal negligence na sa pagpigil na pagtawag ng saklolo para kay Paulo Tantoco, noong nakita nila na mukhang masama ang lagay ni Paulo Tantoco matapos kumuha ng cocaine, nandun pa yung issue na sino-sino talaga yung gumagamit ng mga pinagbabawal na droga. At siyempre, bagamat hindi pa conclusive doon sa police report na isa sa mga gumamit ay ang First Lady Liza Araneta Marcos, doon sa nakita kong police report, nandun positibo na na-identify siya na kasama ni Paulo Tantoco doon mismo sa kwarto kung saan na gumamit ng pinagbabawal na gamot, isa. At pangalawa, meron ding testigong nagsabi, di umano ha, sang-ayon yan sa police report na isinapubliko ng isang vlogger na meron nagsabi na wag nang tumawag muna ng tulong dahil normal lang yan, pagpahingahin lang daw ang Paulo Tantoco. Alam nyo, importante na masagot itong mga question nito. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag, kung hindi pati ang kanyang asawa. Kung paniniwalaan mo nga si Cathy Binag, parang it's a one happy family affair. Ang hindi ko naman sinasabi na talagang totoo yan. Kasi ako naman, hindi gaya ni Cathy Binag, wala akong nakita. At si Cathy Binag, pagdating kay Liza Araneta Marcos, ang sinabi lang niya, inalok siya na kumuha ng cocaine at nung sinabi niya hindi siya gumagamit, parang nagpanik. At ang tanong, anong ginagawa mo rito kung hindi ka gagamit ng cocaine? No? Yun yung naging testimonya ni Cathy Binag. Pero dahil may ganyang aligasyon at ngayon merong police report na nagsasabing namatay nga si Paulo Tantoco, nasa kaparehong kwarto ang Liza Araneta Marcos, mukhang lumalakas ang suspetsya natin na pati ang First Lady ay baka gumagamit ng pinagbabawal na droga. Alam nyo, talaga may Panginoon. Bakit? Dahil itong Marcos Jr., walang ginawa kundi sumipsip kay Trump. Dati, malakas siya kay Biden. Ginagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. At ang naging resulta, sabi ni Biden, our support to the Philippines is ironclad. Ayan. Pero walang ganyang sinasabi si Trump kasi hanggang ngayon di pa nila nakikita. Matapos ang mahigit 150 days in office ni Trump, hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Trump. No? Well, titingnan natin in a few days dahil sa July 22 daw, magkakaroon sila ng pagpulong. Sasama kaya ang Liza Araneta Marcos ngayong siya'y isa sa mga iniimbestigahan ng kapulisan? Lilinawin ko po ha, wala pong immunity from suit ang asawa ng presidente sa dayuhang bayan. Pwede po siya magkaroon ng immunity kapag kasama siya ng esposo niya na presidente on an official mission. So kung sasama si Liza Araneta Marcos dito sa trip neto, posible siyang magkaroon ng immunity. Pero kung totoo yung nasa police report na kasama pa rin sa investigasyon si Liza Araneta Marcos, yung panahon pong nangyari ito, wala pong official mission ang presidente kung saan kasama niya ang First Lady. Kasi ang immunity ng First Lady, kapag kasama niya yung presidente in an official mission. Yung mga panahon pong yon, yan ay para sa Manila International Film Festival sa LA, wala naman ang presidente, so wala siyang immunity. Kaya nga po, kinakailangan sumipot siya sa mga investigasyon ng kapulisan ng Beverly Hills. Ngayon, ang tanong, sumisipot ba siya? Kung alam ko lang is matapos itong insidente ng Marso, bumalik muli ang Liza Araneta Marcos para di umano ay makipagkita doon sa isang daughter-in-law ni Trump kasi atat-atat nga sila na magkaroon ng audience kay Trump. So kumpirmado na matapos yung March incident kung saan namatay si Paulo Tantoco, bumalik si Liza Araneta Marcos at pinagsasabi na ang pagbalik niya ay dahil nga doon sa investigasyon na yon. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas at lalabas ang resulta. At ang tanong, bakit hindi pa natin sa malaman kay Liza Araneta Marcos, ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform ang publiko. Bakit? Anong ginagawa niya nung pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay dahil nga sa overdose ng cocaine? Unang-una, ang duda ko, maski ito ay hindi official trip, ang gastos, pati dun sa Beverly Hills Hotel na yan,
ay galing sa kaban ng taong bayan. Kasi Manila International Film Festival sinusulong nila yung industriya ng pelikulang Pilipino. So, chances are, tayo nagbayad. Pangalawa, yun na nga, may karapatan ang taong bayang malaman kung ang unang ginang ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot kasi nga, ang mga naging testimonya ay ang mag-asawang Marcos ay gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. Siyempre, mas importante ng issue yung kay Marcos Jr. at sa pagiging bangag. Kasi alam natin, pag bangag ka, wala ka sa tamang pag-iisip, walang mabuting mangyayari sa iyong administrasyon. Kaya nga ngayon, sang-ayon sa survey ng PAS Asia, ang nais madinig ng taong bayan pagdating ng State of the Nation Address, mga hakbang na gagawin para pababain ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. Siyempre kung ikaw ay banag, wala kang solusyong maibibigay sa taong bayan. Anong solusyon mo? Wala. Kaya nga mga kaibigan, ang importante ngayon, ang mag-asawang Marcos sagutin. Kayo ba'y mga bangag? May karapatan po kami. Nakalagay sa saligang batas, ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay karapatan ng mamamayan. At siyempre, kung ikaw ay bangag, number one, hindi ka makapagbibigay ng solusyon sa mga pangangailangan ng bayan. Pangalawa, baka ikaw pa magkakaladkad sa bayan sa kuko ng delubyo gaya ng ginagawa mo ngayon na dinadala mo ang Pilipinas sa gera bagamat wala naman tayong pang-nasyonal na interes na makilahok sa kahit anong gulo sa mundong ito. Ang ating kinakailangan, maging kaibigan ng lahat at huwag magkaroon ng kahit sinong kalaban. At ang ating panlabas na relasyon dapat magresulta sa mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino. Pero ano ba talaga ang score mag-asawang Marcos? Ako po naniniwala dahil matagal na akong involved sa rehabilitasyon ng mga nalululong sa pinagbabawal na droga na ang mga user ay biktima rin. Ang importante lang, umamin na kayo'y biktima, kayong dalawang mag-asawa. At pag naman kayo umamin, pwede naman kayo magpagamot sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Pero ang problema po, hindi kayo po pwedeng magpatuloy manungkulan habang hindi kayo nagpapagamot. Dahil talaga naman pong matinding sakit ang drug addiction. At talaga naman pong walang ikabubuti sa bayan yan kung kayo ay mga bangag na nananatili sa pinakamataas na pwesto. Ako po, ang pinakamagandang solusyon, mag-resign ka na. Dahil talaga namang mahirap talagang magamot yung sakit nyo, lalong na kung talagang matagal na kayong mga bangag. Pero kung ayaw nyo mag-resign, pwede rin naman mag-leave of absence habang kayo nagpaparehabilitate ng mag-asawa. At kung talagang buong pamilya involved, di buong pamilya na kayo magparehabilitate, naniniwala ako, kayo dapat tratuhin mga pasyente kung totoo na kayo gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero habang tatratuhin namin kayong mga pasyente, huwag naman na kayong mananatiling pinakamakapangyarihang leader sa ating bayan. Hindi naman kinakailangan dahil meron namang alternatibo. Paupuin ninyo. Miski panandalian habang kayo nagpapagamot si Inday Sara Duterte dahil nga po sa mga pagsubok na hinahabarap natin, wala pang ang putukan sa gitnang silangan, problema na ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ngayon na anytime magbabalik na naman ang putukan sa gitnang silangan. Hindi naman po pwede na gaya ng style ni Marcos Jr. na kapag dumating ang bagyo na palagi naman dumarating sa Pilipinas, nagkakamot ng ulo at nagsasabi, anong gagawin natin? Mantakin ninyo, yung nagputukan sa gitnang silangan, ang sabi ng Marcos Jr. sa mga Pilipino, magtago muna kayo. Pwede ba naman yan? Yan po talaga nagpapakita na parang wala kayo sa tamang pag-iisip. At ang aking pakiusap, hindi naman kayo kinakailangan manatili sa kapangyarihan habang kayo may ganun kapansanan dahil nandiyan naman ang Vice President. Kaya nga merong Vice President. Ako naman po yung umaapila sa inyong pagmamahal sa bayan. Kasi talagang kinakailangan, unahin muna ang interes ng taong bayan. Itong pagpatay ni Paulo Tantoco, ang tanong po rito, bangag ba kayong mag-asawa? At ang kinakailangan, sagutin nyo na yan. Kung talagang sa tingin nyo kasinungalingan yan, magpa-hair follicle test. Pero wala na kaming boses kakasigaw na magpa-hair follicle test ng mapasinungalingan. Yung paratang na kayo'y mga bangag. Ano bang kinakailangan?
mamatay na naman ang ibang tao na kasama ninyo sa drug overdose para mapilitan na kayo. Pero kinakailangan, Liza Marcos, Araneta Marcos, dahil kay isang abogada, gaya ko, meron kang obligasyon sa hukuman bilang ahente ng hukuman. Kayong dalawa, ikaw na manguna. Hatakin mo na yung asawa mo kung talagang kayo'y hindi gumagamit ng pinagbabawal na droga at magpa-hair follicle test nang at least masabi mo na as an officer of the court, hindi ka talaga bangag at hindi bangag ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas at hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At siyempre, bilang abogado, obligasyon mo rin na kung talagang may karamdaman na seryoso ang presidente at ang drug addiction ay isang matinding karamdaman, sabihin mo na, imungkahi mo na sa iyong esposo kung anong dapat gawin. Either mag-resign, mag-concentrate sa kanyang kalusugan, o di naman kaya ibigay panandalian ang kapangyarihan mamuno sa Vice President habang nagpapagamot. Ulitin ko po ha, kung ang mga Pilipino, natural na mapagpatawad. Napatawad nga nila si GMA matapos siyang mag-I am sorry. Sa tingin ko, bukod sa I am sorry na dapat sabihin ninyo mag-asawa kung totoong kayo gumagamit ng pinagbabawal na gamot, kinakailangan meron pang we will rehabilitate ourselves. At alam niyo naman, yung pagdating ng sa rehabilitation na yan, kung ikukumpirma nyo na kayo nagpapagamot, sigurado ako patatawarin kayo ng taong bayan. Pero ang hindi ka patawad-tawad, kung mag-i-insist kayo, magpipilit kayo na nakaluklok sa kapangyarihan na walang kakayahan. Dahil talagang matinding sakit po sa utak itong drug rehabilitation. Ako po'y nalulungkot para sa pamilyang Tantoco. Kilala ko po ang mga magulang ni Paulo at kilala ko yung kapatid niyang kuya. Nakasama ko po yan sa isang affair. At naimbitahan pa ako sa isang affair na isang opera, no? Napiling-pili ang kanilang naimbita at ako naman po ay binigyan nila ng imbitasyon at karangalan ko po na maimbita ng kanyang kapatid. Ako po ay naniniwala na si Paulo Tantoco ay biktima. Hindi po siya kriminal, bagamat malinaw na siya namatay na sa overdose ng cocaine. Siguro po, dapat binigyan lang natin siya ng tulong para magpagamot bago naging, wala na po, no? Naging mitsa na sa buhay ang kanyang naging karamdaman na drug use. Kaya kami po ay patuloy na nakikiramay sa pamilyang Tantoco. Pero sana, dahil kapamilya naman po nila ang pumanaw sa mga circumstance na dapat naiwasan, lalong-lalo na kung tumawag ng tulong sa panahon na po pwede pang masalba si Paulo kung tumawag ng tulong, kung hindi na magitan. Di umano, sangayon ng isang testigo doon sa police report na nakuha ng isang vlogger na pinagdududahan na si Liza Araneta Marcos, dapat naman makamit nila ang katarungan. Sana naman po, dahil ang mga Tantoco ay hindi lang alta kung hindi may sapat na kakayahan, paglaban naman po nila yung karapatan ng kanilang anak na gumaling sana at karapatang mabuhay kung hindi po ipinigil yung pagbibigay ng kinakailangan niyang tulong sa panahon na kinakailangan niya yon. Pero alam niyo po, hindi po mababaliwala ang pagpanaw ni Paulo kung dahil sa insidenteng ito, magkakaroon ng okasyon na magtapatan na ang sambayanang Pilipino at ang mag-asawang Marcos. Siguro po, kaya nga pumanaw si Paulo Tantoco para mabigyan ng okasyon na magkaroon ng pagkakataon ng mga Marcos umamin kung sila ay mayroong mga karamdaman na sagabal sa kanilang panunungkulan. Huwag na po nating unahin ang mga pangpersonal na interes. Matindi po itong karamdaman na ito. Kung si Paulo Tantoco namatay sa karamdaman na ito, magiging bitsa rin po sa mga buhay ng presidente natin na kanyang may bahay kung talagang sila ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero kinakailangan po, maging tapat muna sila sa kanilang mga sarili na meron sila talaga mga problema at hihingi sila ng tulong at hihingi sila ng tawad sa taong bayan dahil panandalian na sila po ay magpapagamot at hindi magagawa ang kanilang mga katungkulan. Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid.
ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague. Kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya ay nasa Oxford ang tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni Lipi Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa iyo, Manang Aimee. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan. Sana po, itong nangyari kay Paulo Tantoco na nakakalungkot sa pamilya niya, maging meet siya para magkaroon tayo ng tapatan sa panig ng mga sambayanang Pilipino at ang mga Marcoses. Ulitin ko po, mapagpatawag po ang sambayanang Pilipino. Karamdaman po ang drug use. Matinding karamdaman. Papayagan po kayo ng sambayan na magpagamot. Pero wag yun naman po ilagay sa abirya ang kinabukasan ng bayang ito sa pamamagitan ng pagbibigay kay BP Sara habang kayo ay nagpapagamot. Pero hindi po katanggap-tanggap na kung talagang kayo may problema, kung talagang kayo may karamdaman, mananatili kayo nakaluklok sa pinakamataas na pwesto sa Pilipinas dahil sigurado po yan, mitsa po yan ng buong bayan. Ang kinakailangan po natin, solusyon. Pero kung talaga pong sila ay may karamdaman, sila po ang nagiging problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang ating hamon. Sana po, hindi naman ako nagdududa na pinangangalagaan ninyo ang inyong pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. At sana po, kayo'y maalala ng sambayanan bilang isang pamilyang Marcos na minsang sinuka ng taong bayan, nagkaroon ng malasakit sa taong bayan sa pamamagitan ng pag-amin ng pagkakasakit at pag-amin na hindi kayang maglingkod panandalian. At talaga pong ang solusyon, ibigay na muna ang pamumuno sa tao na malinaw at least ang pag-iisip. Dahil kapag malinaw ang pag-iisip ng presidente, posible magkaroon ng solusyon sa ating mga hinaharap na paghamon. Muli po, nakikiramay tayo sa pamilya ni Paulo Tantoco at nagdarasal tayo that he did not die in vain. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po inyong spokesrocket nagsasabi, I love you Philippines. This is why we do this vlog. I love you because you're the only country that we have. You're the only country that we will love. Hanggang sa muli po. Bye-bye.